Maligayang pagdating sa New York Penn Station. Ngayon, babiyahe tayo patimog sa New Jersey Transit mula rito papuntang Trenton sa Northeast Corridor. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa puso ng New York, ngunit hindi sa Moynihan Train Hall. Hindi, ngayon bababa tayo sa ilalim ng Madison Square Garden papuntang Lumang Penn Station. Kahit may kaunting pagbabago sa Lumang Penn Station, malayo ito sa ganda ng pasilidad sa 8th Avenue. May waiting area sa gitna ng bulwagan at mukhang pinipisil ng mababang kisame ang mga tindahan sa gilid. Ang Leeward Hall ay na-renovate na may mataas na kisame, malinaw na palatandaan at madaling puntahan ang lahat ng plataporma. Di na maganda ang istasyon na yon, pero nung unang bahagi ng ika-20 siglo, maganda ito. Dati ay may magandang estruktura sa itaas, ngunit giniba ito noong dekada 60 para sa Madison Square Garden. Dahil sa stadium, napilitang ilipat sa ilalim ng lupa ang istasyon at nagkaroon ng magulong lagusan. Bagamat magbabago na ito dahil sa Penn Station Transformation Project. Pinagsasama ng bagong istasyon ang Art Deco na disenyo at modernong pasilidad, layuning ibalik ang katanyagan ng Penn Station bilang palatandaan ng New York City. Maganda ang mga render, ganon din kaya ang final na istasyon, kailangan nating hintayin at makita. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa 2027 at tinatayang matatapos ito sa 2034. Papalapit na ang oras ng pag-alis ng ating tren, kaya panahon na para bumaba sa track 3 at salubungin ang ating tren. Pag-akyat sa tren, naghanap kami ng upuan sa unahan at naghanda para sa biyahe papuntang Trenton. Biyahe tayo ngayon gamit ang isa sa mga multi-level na bagon ng NJT na siya talagang inaasahan ko. May isang dahilan, ang tanawin mula sa harapang bintana. Pag-alis mula sa Secaucus Junction, akyat tayo at daraan sa Portal North Bridge, kung saan ang tanawin mula sa harapan ay nagbibigay ng napakagandang pananaw sa pinakabagong infrastruktura ng Northeast Corridor. Sa ngayon, southbound lang ang bukas habang inayos pa ang northbound na riles para magamit sa mga susunod na buwan. Makalipas ang ilang minuto, papasok na tayo sa Newark Penn Station. Gaya ng nabanggit, bumibiyahe tayo sa multi-level na bagon ng NJT. Bagamat ang mga ito ang pinakamoderno sa fleet ng NJT, simple lang ang mga upuan. Dalawang upuan, ang kalahati nakaharap sa unahan at ang kalahati nakatalikod. Perpekto para sa mabilisang pag-ikot at maikling pagitan ng mga tren. 4 na pulgada lang ang pagitan ng tuhod ko sa upuan sa harap at kaunti lang ang espasyo sa ilalim ng susunod na hanay para sa gamit. May sabitan ng coat sa likod ng upuan, may padded headrest at hawakan sa tabi at gitna ng mga upuan para madaling pumasok at lumabas. Medyo komportable ang mga upuan at magandang hugis para sa suporta, pero kaunti lang ang padding para mas marami ang kasya. Mahirap maghanap ng mapaglalagyan ng bag sa mga tren ng commuter at hindi exempted dito ang NJT. May maliliit na rack sa itaas sa magkabilang gilid ng tren pero kulang ang espasyo para sa malalaking maleta ng mga papuntang Newark Airport. May ilang pwesto sa pagitan ng magkatalikod na upuan para sa mga maleta pero mas mabuti kung ilaladay mo na lang ito sa bakanteng hanay ng upuan kung meron. Walang espesyal sa natitirang bahagi ng bagon. Ang mga intermediate na antas sa magkabilang dulo ay nagbibigay daan sa pagsakay mula sa mataas na plataporma at hinahati ng mga hagdan ang multi-level na bagon sa iba't ibang antas nito. Magkapareho ang ibaba at itaas, maraming upuan, overhead na lagayan ng bagahe at ilang grupong tig-apat. May ilang accessible na upuan sa dulo ng bagon at banyo sa likuran. At kung pag-uusapan ng banyo, maganda ito para sa isang commuter train. Gumagana ang lababo pero hindi ganung maayos, may sapat na sabon at salamin na kumukumpleto sa vanity. Nasa tapat ng inidoro at lababo ang hand dryer, basurahan at sabitan ng coat. Sa kabuuan, malinis ito at nagagawa naman ang kailangan para sa biyahe na 1 oras at 40 minuto.
Dahil sa Northeast Corridor, madalas dumadaan ang mabilis na tren ng Amtrak. Ang tren natin ay 1 oras at 40 minuto ang biyahe, samantalang ang Amtrak mula New York papuntang Trenton ay wala pang 1 oras. May ilang dahilan dyan. Una, di tayo kasing bilis ng Amtrak. Ang ating commuter train ay limitado lang sa 100 milya bawat oras, samantalang ang Northeast Regionals ay hanggang 125 at ang susunod na henerasyon ng Acela ay umaabot ng 160. At pangalawa, ang pinakamalaking dahilan, ang dami ng hintuan. Mas marami tayong hintuan kaysa sa iba. 17 lahat kumpara sa 5 hintuan ng Amtrak mula New York hanggang Trenton. Bantayan ng Adams Maintenance Facility ng Amtrak sa timog ng New Brunswick. Dito, iniimbak ng Amtrak ang maraming MOW kadamitan at 2 makasaysayang turboliner na tren. Kahit makabago ang multi-level 2 ng NJT, kailangan pa rin itong hila ng lokomotibo. Dagdag mo pa ang General Electric Aero 3 EMUS mula dekada 70 at Comet na bagon mula dekada 80, malinaw na dapat na mag-upgrade ang NJT. Diyan papasok ang order ng 374 na puro multi-level 3 na bagon. Itong mga bagong bagon, bagaman halos kapareho ng luma, ay ginawang electric multiple units na kayang tumakbo ng hanggang 110 milya kada oras. Bagamat maliit lang ang pagbabago, ang distributed power ay magpapabilis ng pagbilis at pagbagal, kaya mas mabilis ang hintuan at mas epesyente ang operasyon. Halos walang nabago sa loob. Sinasabi kong halos dahil may ilang mahahalagang pagbabago gaya ng digital signage at USB ports sa bawat upuan. Nai-deliver na ang unang bagon sa NJT at gagamitin na yung taginet. Mahalaga man sa mga nagko-commute, hindi kilala ang Northeast Corridor papuntang Trenton Run dahil sa tanawin. Mga istasyon lang ang palatandaan ng ating pag-usad sa destinasyon. Bumagal ng husto ang biyahe nating 100 milya kada oras pagpasok sa Trenton Transit Center sa dulo ng linya. Kinuha namin ang bag at bumaba sa Trenton. Ang Trenton Transit Center ay tagpuan ng NJT at SEPTA tren para sa mga nagko-commute at pangunahing hintuan ng Amtrak Inner Intercity at long distance na serbisyo sa South Jersey. Maliit ang istasyon, may ilang tindahan at kakaunti ang upuan para sa pasahero. Gayunpaman, mayroon itong kahangahangang split flap display board at ang tunog nito ay musika sa pandinig ng kahit sino. Kahit gusto ko pang manatili at makinig, panahon na para tapusin ang video natin na yon. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa San Diego para sumakay muli sa coaster at bisitahin ang maganda nitong commuter rail line sa Southern California. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, malaking tulong kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaki ang naitutulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magpasalamat ng malaki at magbigay ng shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong napakalaking suporta. Kung gusto mong lumabas ang pangalan mo sa video o gusto mo lang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, bisitahin ang mga link sa description sa ibaba. Sa ngayon, ito lang muna para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at makikita tayo sa susunod.